Sa pagkakataong ito mga kapatid, sagutin natin itong maitim na paninira at kwento ng grupo ng Seventh-day Adventist. No? Ito'y sa channel ng Sa Iyong Araw. Imagine, para sa kanila, yung ating selebrasyon dahil tuwing sasapit ang Enero 9, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Poong Nazareno. Kaya ang daming mga anti-katoliko, tira ng tera at kapital nila yung Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Pero imagine, ito daw si Poong Nazareno ay si Nimrod. Pero sa isang video niya, si Senyor Santo Niño ay si Tamos. Si Santa Maria ay si Seramis. Si San Jose, si Nimrod. Kung si San Jose, si Nimrod, bakit naging Nimrod ang Nazareno? Alang naman, si Jose at si Senyor Nazareno ay iisa. Ito, pansinin niyo. Namayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tamus, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tamus ay si Baby Jesus daw. Napansin nyo ba mga kapatid? Kung sa korte pa, wala na, sablay na ang kasinungalingan nitong mga anti-katoliko. Bakit? Di po ba malinaw na ayon sa narrator nitong sa iyong araw mga kapatid, na isang kaanib ng SDA. Paano natin nalaman na ito'y SDA? Mamaya, ipakita natin. Sabi niya, si Nimrod daw ay si Joseph. Si Seramis ay si Santa Maria sa paganong Diyos-Diyusan. Habang ang batang Hesus naman, si Santo Niño ay si Tamos daw. Napansin nyo ba? Kung di talaga kayo magsore, delikadong matangay kayo sa ganitong propaganda at kasinungalingan. Bakit? Kung sa korte pa sablay na. Kung si Jose para sa kanila ay ang Diyos-Diyosang si Nimrod, at si Santo Niño naman ay si Tamos. Now, ang tanong, bakit ang Poong Nazareno para sa kanya si Nimrod daw? Si Jose ba para sa kanila ay ang Nazareno? Si Nimrod naging Nazareno daw. Di po ba, sabi nila, ang batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ay si Tamos. Kung sa paglaki sa Santo Niño, yun ang Nazareno. Bakit naging Nimrod na? Dito pa lang, sablay na ang kasinungalingan at propaganda ng Seventh-day Adventist. Kaya, sasagutin natin ito, samahan ninyo ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Okay. Matagal na tuligsa ng mga anti-katoliko mga kapatid itong tinatawag na pagan influence fallacy. At pilit nilang iniugnay ang doktrina ng simbahang katoliko sa mga pagano. Baka, para sa kanila, sa pamamagitan ng propagandang ito, ay makadala ng mga inosente. No? Pansinin nyo, balikan natin ha, sa kanilang propaganda, ang Poong Nazareno ay ang Diyos-Diyusan daw umano na si Nimrod sa mga pagano.
Yun. Ito ba ay, at gusto talaga nilang ipalitaw na si Nimrod yun, the sun god. Pero sa kabilang banda naman, ang Santo Niño, sino daw? Na mayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tamus, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tamus ay si Baby Jesus daw. Ayan. Iniugnay nila talaga, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist ang ating aral sa pagano. Pero, tingnan natin, sasagutin natin punto por punto ito. Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok sa ating live. Pwede kayo mag-comment diyan at ilagay ninyo kung taga saan kayo. No? Para ma-shout out natin si MG Tumang, si Maria Apari. Maria Apari, love your t-shirt. Maraming salamat pala dito sa ating mga kapatid dyan sa Diocese of Lawag. Si kapatid na Francis Makabugto. Si Kaida Kawa, shout out. Rodney J. Payad from La Trinidad. Okay. At sa ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katwiran, welcome po. Welcome. Noemi Gold, watching from Singapore. Oy. Si Kuni Mondero, watching from Saudi Arabia. Kumusta sa ating mga kapatid yan? Welcome. Si Rodolfo Palma sa Limo, I'm Catholic. Welcome sa lahat. Okay, di na natin pa tatagalin, mga kapatid. No? Dahil grabe ang banat nila. Si Jag Moves dyan sa Jinsan. Si Nida Rahas. Welcome sa ating live streaming. Okay. Si UBIM dyan sa Jinsan. Glenn Cordova. Si Noemi Gold. Shout out Bro Windel. Si Carmel Joseph Hakelmak. Bro, good afternoon. Palihog ko advice sa akong sitwasyon. Araw sa akong mag-grocery pero bilang sumakit ang ulo ko paggamit ko ng deliverance book. Pero aamin at tumataya ako ng swertis lang ang bisyo ko. Di iwanan mo yung bisyo mo. Dahil kung nagiging bisyo mo yan, bandage mo yan. At tingnan din ang sarili kung wala pa bang ibang bandage noon. No? Sa paglapit sa mga albularyo at mga superstitious beliefs, pampanswerte, tingnan din yan. So, sa lahat ng mga kapatid na nagsubaybay sa pagkakataong ito, atin ang sasagutin ang sa iyong araw na grabe ang banat talaga sa pananampalataya natin na ito daw ay sa galing sa pag-ano. Paano? Ito, mga kapatid. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Sandali. Ito ang patunay na ang grupo ng itong tinatawag na siya sa iyong araw ay SDA. Di ba? Aklat ni Ellen Goldwhite. Ito. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal, binan, at itinago mula sa publiko. Isang libro na naglalaman ng isang lihim na napakalalim. Ito ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon at patuloy na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Ito ang The Great Controversy ni Ellen G. White. The Great Controversy ni Ellen Goldwhite.
So, dito makita natin mga kapatid na kung great controversy ni Ellen Goldwhite, ang naturang libro o aklat, to the fair. no? At sabi niya, itinago daw. Ano daw? Itinago. Eto, balikan natin. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal, binan, at itinago mula sa publiko. Isang kasinungalingan na itinago mula sa publiko. Bakit? Kung talagang itinago galing sa publiko o mula sa publiko, kung talagang itinago, bakit nakabinta sa online ngayon? Bakit ang mga Seventh-day Adventist na nagbahay-bahayan, yung iba nagbinta ng The Great Controversy? Bakit kaming mga CFD merong mga aklat na ganyan? Kaya isang malaking kasinungalingan pag sinasabing yan daw umano ay itinago umano ng simbahang Katoliko at ayaw at di gustong malahad. Sandali, ating kunin yung video kaugnay sa Nazareno. Ito ang banat nila. Ito ang banat nila, no? Ito ang banat nila sa Poong Nazareno. Maliban sa Senyor Santo Niño at marami umanong mga Katolikong naniniwala. Natural dahil ito'y pananampalatayang Katoliko na tinutuligsa ng mga iba't ibang mga anti-Catholic kahit nga Satanic Church against nito. Pero ang tanong, bakit INC, EDD, Born Again, nagkaisa sa Satanic Church sa pagtuligsa sa aral ng simbahang Katoliko? Ba't nagkaisa kayo? Di nyo ba yan nasubukan na itanong kung bakit nagkaisa kayo? Okay. Tuloy natin mga kapatid. No? Tuloy natin. Itin na Nazareno, sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman. At Well, kung balikan natin ang panahon mismo sa ating Panginoong Hesus, di ba? Kung balikan natin mga kapatid, di po ba sa panahon ng ating Panginoong Hesus, may babaeng humipo sa kanyang laylayan at gumaling? Ang tanong, utos man ng ating Panginoong Hesus na hihipo ka sa aking laylayan at ikay gagaling? Nasa Marcos Kapitulo 5:34 yan. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Nang nakahipo siya sa laylayan, sabi ng ating Panginoong Hesus, Marcos 5:34, sinabi ni Hesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Umayo kang mapayapa. Gumaling ka. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Kung tandaan natin, bunsod yan sa pananampalataya ng babae. No? Makahipo lang siya. At ang deklarasyon sa pananampalataya ni Santo Tomas sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 25, maliban lang kung mahawakan ko at makita ko, hindi ako maniniwala. So, yun ang deklarasyon ng pananampalataya na ang tao bilang tao, nangangailangan tayo ng mahawakan, nangangailangan tayo ng mahipo, at nangangailangan tayo ng makita. Kaya kung para sa kanila, paulit-ulit na nating sinagot ito mga kapatid, ang lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyusan, bakit ang Diyos nag-utos sa Biblia na gagawa mismo ng larawan?
may monumento pa. Na yung monumento na yan ay lagyan ng monumento ng Panginoon. Asan yan mabasa? Imposible naman. Di nila yan nabasa. Ito. Sa Isaiah chapter 19, verse 19, ito mabasa natin mga kapatid. At that time, there will be an altar for the Lord in the middle of Egypt. At the border of Egypt, there will be a monument to show honor to the in the middle of Egypt. At the border of Egypt, there will be, nadubli pala, there will be a monument to show honor to the Lord. So, there will be a monument to show honor in the Lord. O may monumento talaga. Kaya bakit ang Diyos nagpagawa ng monumento? Di ba? Tinatalakay na natin ito sa Joshua, ito'y the Living Bible. He will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O see? So, ang Diyos na nagbabawal sa paggawa ng imahe ng Diyos, siya mismo nag-utos na magawa hindi sa larawan ng Diyos, kundi sa larawan ng anghel. Nasa Exodo 25:19-20 yan na pinag-iiwasan nila. Tuloy natin. Ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Ngunit ano nga ba? Mali din siya na ang Nazareno ang pinakasikat daw. No? Lahat na mga larawan sa imahe ng mga santo, yon ay para sa amin napakasikat yan dahil bayani yan sa pananampalataya. Senyor Santo Niño nga, ang Mahal na Birhen Maria. Pero, itong mga tinitira lang nila mga kapatid, tinitira nila, binanata nila, dahil dito pa lang sa selebrasyon, makita na nila ang pananampalataya sa mga kapatid nating mga Katoliko. Makita ninyo ang pananampalataya. Kaya tira ng tira sila sa pananampalatayang Katoliko. Ang pumabalot na misteryo. May bumabalot daw na misteryo. Misleading ang narasyon ng Seventh-day Adventist na ito dahil sabi niya, ayon sa Biblia. Sige, ayon sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia na si Senyor Poong Nazareno ay si Nimrod? Wala namang mabasa sa Biblia. Kundi ayon sa story nila, gamit yung tinatawag na pagan influence fallacy. Sa itim na Nazareno na ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? Yun. Dito mga kapatid, ito nga ba umano ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Well, ang ating Panginoon, ang larawan ay rumirepresentar lang sa nilalarawan. No? Kung tingnan natin ang mabasa nga diyan sa Exodo 25, versikulo 22, anong mabasa diyan? Di ba sabi na sa pamamagitan nitong dalawang larawan na kerubin, nagpaalala sa presensya ng Diyos. Ano daw umano ang larawan ng kerubin? Nagpaalala sa presensya ng Diyos. Ang tanong, ang Diyos po ba ay kerubin talaga? Pero may nagpaalala talaga.
So, kadalasan, iyon ang gusto nilang ipaabot. Yun ba talaga ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo? Yun nga ba talaga? Una, ang rebulto ng simbahan, mga kapatid, ginagamit natin yan para sa pagpaalala sa ating Panginoong Hesus. At alam nyo ba, ang pagpaalala, kahit hindi eksaktong-eksakto ang etsura, doon sa gusto niyang ipaalala at gusto niyang ipahiwatig, sapat na yan. Bakit? O, balikan natin ang Ark of Covenant. Exodo 25, 19, 20. Di po ba sa Exodo 25, 22? Anong mabasa diyan? Sa gitna ng dalawang larawang kerubin. Yun ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Ang tanong, ang Diyos ba mukha talaga ng Ark of Covenant? Ang Diyos mo ba mukha ng kerubin? Hindi. Pero makita natin na niluluhuran nila ni David at sa mga Israel ang kabanang tipan. Dahil hindi na ibig sabihin mukha yan ng Diyos, kundi nagpaalala ang Ark of Covenant sa Diyos mismo. Di ba? Halimbawa, makita natin sa YouTube nga may nag-act. Makita ninyo, ginagampanan niya ang papel ni Ellen Goldwhite. Pero ang tanong, yung babaeng gumanap sa buhay ni Ellen Goldwhite, yun nga ba talaga si Ellen Goldwhite? Hindi, nagpaalala lang. Gumaganap lang kay Ellen Goldwhite. Ganon din ang mga larawan. Pero si Nimrod ba umano yan na sun god? O ito ba si Nimrod, the sun god? Ating itong pag-usapan. Pag-usapan natin at sasagutin, mga kapatid. Imagine si Santo Niño para sa kanya si Semiramis. Si Tamos. Paganong Diyos-Diyosan yan. Idi kung Santo Niño, Batang Hesus, ay para sa kanila si Tamos. Una, sablay na. Bakit? Di ba nila alam na sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, may pinangalanan diyang Santo Niño. Basahin natin. Respondido el ángel, sagot ng anghel. Li hijo el Espiritu Santo, ventra sobre ti e el poder del Altísimo ti sobrera con sombra. Por eso el Santo Niño cueva y nacera será llamado Hijo de Dios. Ang banal na bata, at dahil dito ang ianak mo ay tatawaging banal na bata, Santo Niño. Now, nasa Biblia si Santo Niño. Ibig po sabihin, yung Santo Niño na yan ay si Tamos na yan. Diyan pa lang, sablay na, di po ba? Tuloy natin. Mga kaibigan, milyon-milyon kada taon tuwing Enero. Ito ang dahilan kung bakit binanatan tayo nila. Dahil ilan lang sila. Pagkatapos, bawat membro nila obligado sa 10% para sa kanilang simbahan at pastor. Samantalang milyon-milyon ang mga devoto at ang mga kaanib ng simbahang Katoliko, no? Ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali. Ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito.
Ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? So, balikan natin. Akala ko ba ayon sa Biblia? Di ba para sa kanila? Ayon sa Biblia. Pero gumagamit pala ng history. O kung gumagamit sa history, dito pa lang sablay na. Dahil ang history mismo, nagkaisa na itong binanata nilang simbahang Katoliko at aral na Katoliko ay nanggaling mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy natin. Ang itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. So may nagsabi na sunog pero gawa ito sa isang puno na sa takbo ng panahon iitim talaga ang kulay sa kaniyang kahoy. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan, kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay Yan. Dito mga kapatid, makita natin na sa narration nitong sa iyong araw, may half-truth siya. Gumagamit siya ng history. Pero ang problema lang, dinagdagan niya ng sarili nilang story. isang klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe. So, base sa banal na kasulatan, saan nanggaling at history, saan nanggaling ang mga imahe. Sige, dito na. Ang history, dagdagan ng history. Na sinasamba sa loob ng iglesia. Ito ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagngangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia mga kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis mga kaibigan ayon sa history ay kanyang inampun ang lalaking nagngangalang Nimrod. Wala tayong tutol na nasa kasaysayan yan na yun ang mga Diyos-Diyosan sa mga pagano. Dahil bago pa man dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang mga fallen angels, ang mga demonyo, ay naglikha na ng mga relihiyon para sambahin sila. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Sila si Semiramis, Tamos, Nimrod, yun ang mga Diyos-Diyosan, idolatry yan. Pero, kung iugnay nila na ang mahal na Birhen Maria ay si Semiramis, mali. Bakit? Una, si Semiramis, Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan? Hindi tunay na Diyos. Ang mahal na Birhen Maria, kahit kailan, hindi kinikilala ng simbahang Katoliko na siya ay Diyosa. Doon pa lang, mali na. Si Nimrod mga kaibigan ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya mga kaibigan ay anak ni Cush at siya rin ang leader mga kaibigan na nagpatayo ng Tower of Babel dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko mga kaibigan. Si Nimrod mga kaibigan ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. Imagine, si Nimrod naging asawa niya ang kanyang nanay si Semiramis. Paano nagiging si Santa Maria yan? At si San Jose, na si San Jose, hindi niya nanay si Santa Maria. Naisip ba ng mga sabadistang ito? Gusto nilang ipalitaw si Semiramis at si Nimrod. Si Semiramis ay si Santa Maria. Si Nimrod si San Jose. Si Nimrod, inasawa niya ang nanay niya. Mali na, dahil inasawa man ni San Jose si Santa Maria hindi nanay ni San Jose. Di ba ba? At kung si San Jose ay si Nimrod,
at ang Santo Niño ay para sa kanila si Tammuz, idi kung lalaki ang Santo Niño dahil batang Hesus yan, sa Lucas 1:35, así cui al Santo Niño cui va a nacer lo llamaran Hijo de Dios. Natural na paglaki, nanatili ang pangalan. Bakit? Paglaki, sa ating pananampalataya ay Poong Nazareno, ginawa ng Sabadista na si Nimrod na daw. Ibig ba sabihin si Nimrod at si Miramis, mga kapatid, si Nimrod, yun si Jose. Ito labjik si Nimrod para sa kanila si Jose. Pagkatapos, lumaki ang Santo Niño, pinangalanan nila na si Tammuz. At paglaki sa atin ay Poong Nazareno, pero tinatawag nilang Nimrod. O di, gusto nilang ipalitaw na si Jose at ang Nazareno ay iisa. Dito pa lang, mga kapatid, pag-aralan natin mabuti ang kanilang tuligsa. Sablay-sablay na talaga. Napansin niyo? Oh? Sablay-sablay. Yun ang history nila. Tuloy natin. At sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis itong si Semiramis. At So, ang layo sa history ni San Jose at Santa Maria. Dahil sa panahon ni Santa Maria, kasama niya si San Jose nang nabuntis at ipinanganak ang batang Hesus. Pero sa kwento ni Semiramis at ni Nimrod, namatay na si Nimrod, saka nabuntis si Semiramis. At inaanak niya si Tammuz. Incarnation daw ni Nimrod. Ibig ba sabihin na ang Santo Niño, incarnation niya si San Jose? Di pa ba? Napakalayo talaga itong kwento ng mga anti-katoliko. Nakakatawa, mga kapatid. Tuloy natin. kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod, na siya daw ay nag-incarnate at binuntis siya, at si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na Tammuz. At kung ating makikita, mga kaibigan, sila ang orihinal na mother and child. Sila daw ang original na mother and child. Pag may mother and child ba, sa mga pagano, ibig po ba sabihin, doon nanggaling ang aral ng mother of child? Si Ellen Goldwhite, ina ba siya o hindi? Ibig ba sabihin na si Ellen Goldwhite, dahil siya asawa at may anak, kung may anak man, galing din sa pagano siya? Isip-isip naman yung mga anti-katoliko. Tuloy natin. Dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano, mga kaibigan, ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay ang sun god. So, imagine ang buwan, si Semiramis, buwan na Diyos. Ang tanong, si Santa Maria para ba sa atin na mga Katoliko, si Santa Maria ba'y buwan na Diyos? Diba? Kaya kung makinig kayo at hindi nyo susuriing mabuti itong maitim na tuligsa ng mga anti-Katoliko, delikado talaga, mga kapatid, na matangay kayo nitong mga anti-Katoliko. Tuloy natin. At si Tammuz ay anak ng sun god. Hindi Si Tammuz, anak ng sun god daw. At gusto nilang ipalitaw na yung Tammuz na yan, si Santo Niño. Tuloy natin. But parang meron siyang paghahambing sa ating... Parang may paghahambing. Ang salita lang parang doubtful na. Di batayan na dahil doubtful ka, yun ay katotohanan na. Parang may paghahambing. Sige, palagay natin. Kung parang may paghahambing sa mga pagano, therefore ang aral ay galing sa pagano, di po ba sa Sabadista, ang araw na pahinga ninyo ay Saturday?
Di po ba ang unang nagpahinga ng Saturday ay mga pagano at nagsimba sila sa araw sa planetang si Saturn. Kaya tinatawag na Saturday. Di po ba? Buti na lang kaming mga Katoliko. Although Sunday ang banal na araw, pero pinalitan yan sa Latin na from Dies Dominica, the day of the sun, pinalitan ng Dies Solis, the day of the sun, pinalitan ng Dies Dominica, the day of the Lord. At ang Dies Dominica sa Latin, sa Spanish, tinatawag yan Domingo. Ayan. Pero ang Sabadista hanggang ngayon, Saturday ang kanilang pinili. At yung Saturday, una talaga na nangilin yan ay mga pagano. At pangalan yan sa Diyos-Diyosan nilang si Saturn. See? Maliban dyan, wala pa silang sariling kalendaryo. Ang kalendaryong sinunod ng mga Sabadista ay ang Gregorian calendar ng Simbahang Katoliko. Bago ang Gregorian calendar, unang gumagamit ng kalendar ang mga pagano. Kaya dito pa lang, sablay-sablay na talaga ang argumento ng mga Seventh-day Adventist. Di po ba napansin nyo? Oo nga, tama si kapatid na Kuni Mindoro, ang layo, ang history nila. Tuloy natin. Panahon ngayon, kung ating makikita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang Diyos ng mga pagano, ang buwan, yun si Semiramis. Si Santa Maria, kinikilala ba yung Diyos na buwan? Di, layo. Paano nagiging si Santa Maria yan? Araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world katulad na lamang ng Babylonia. So, kung ang Babylonia ay nag-adapt na ang araw, lalo na ang Roma din, kinikilala din nila ang araw Sol Invictus, the unconquered sun, no? Na Diyos-Diyosan. Pero kung ang mga pagano sumasamba sa araw, therefore, ang gumagamit ng araw ay pagano na, di ba nila alam na sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 2, ang Diyos tinatawag, ito, mabasa natin mga kapatid, Malakias 4:2. Ngunit sa inyo na magpaparangal sa akin, ay sisikat ang aking karunungan na tulad ng araw, at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Ang Diyos ay tinatawag na araw din, Son of Righteousness. Dahil po ba ginamit sa Diyos ang terminong yan sa pagano na? Tuloy natin. Ito Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4-6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na pinili ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang bayan noong unang panahon
dahil ang buong mundo noon ay sumasamba na sa Sun God at tinatawag silang mga pagano at hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. Pagkalipas ng mga ilang mga panahon, Ngayon, tama naman na Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ipinagbabawal ang Diyos-Diyusan. Pero